Tila nauudyok daw si Vice President Sara Duterte na magkaroon ng destabilisasyon sa gobyerno. Yan po ang komento ng palasyo matapos sabihin ng bise na handa siya maging pangulo sakaling kailanganin. Nasa frontline na balitang yan si Bril Montalvo. Si Vice President Sara Duterte handang maging pangulo kung kinakailangan. There is no question about my readiness. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution, ang Vice President ang una sa line of succession sakaling mamatay, magkaroon ng permanent disability, matanggal sa pwesto o magbitiw ang nakaupong Pangulo. Pero ang hirit na yan ng bise, hindi pinalampas ng palasyo. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, mukhang ang bise pa raw ang nag-uudyok ng destabilisasyon laban sa pamahalaan. It is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Mismong ang bise raw ang nagpapahina sa tiwala ng publiko sa gobyerno. Those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Giit pa ni Yusek Castro, nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Sa kabila ng mga aligasyon ng katiwaliang kinaharap ng pamahalaan, nanindigan ang palasyo na hindi dapat pagdudahan ang kakayahan ng Pangulo na manatili sa pwesto. Sabay pasaring muli sa bise. Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.